Yun, no? Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kamusta po kayong lahat? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan, saan man panig kayong mundo naroroon. Yun, no? Magandang araw, magandang tanghali, magandang umaga, magandang hapon, magandang gabi, magandang madaling araw sa inyong lahat. Kung saan man kayo panig ng mundo naroroon, magandang araw po sa inyong lahat. At yun, no? Mag-iingat po kayo lagi at maraming salamat po sa inyong suporta sa aming mga vlogs. Mga simpleng vlogs namin ng Kuya Lito ay maraming salamat po at inyo po sinusuportahan nito. At maraming salamat din po sa mga suggestion, mga payo nyo sa amin at yun po ay mga nababasa ko. At sa mga nagko-compare ay sana po wag na po tayo mag-compare kasi iba-iba po tayo na buhay na tinatahak. Siyempre, iba po yung buhay na tinatahak nila, iba yung binubuhay ng iba, at iba rin po yung amin. Kasi iba-iba naman po tayo. Kaya sana po wag na po tayo mag-comparison. Yun lamang po yung aking konting hiling po sa inyo. At si Kuya Lito po, update ko lang po sa kanya, nandun pa po siya sa probinsya nila. At katawagan ko po kanina, kachat ko, okay lang naman daw po siya doon. At maayos po siya doon. At yun, umuulan po doon kaya hindi pa po siya nakauwi. Hindi ko lang po alam ngayong hapon kasi nakaidlip po ako at nakatulog kasi kahapon pa po ako mina-migraine. So maghapon po talaga ako as in walang nagawa ngayon kasi grabe sinusumpong na naman ang ating migraine. So yun, hindi ko po alam kung natuloy po siyang lumuwas, kung huminto po yung ulan kanina. Pero sigurado po maya-maya naman ay magchat-chat yun or ako ang magchat-chat. So, para malaman po natin kung natuloy po siyang lumamas o hindi. So, ngayon po ay samahan niyo po ako. Magtsikahan po tayo habang ang ating gagawin ay kakain po tayo. Maghapon po ay mula kagabi at maghapon kanina ngayon lang po tayo kakain kasi sobrang sakit talaga ng ulo ko. As in, ayokong may maliwanag, ayokong may maingay. Pero syempre, hindi mo naman maalis yung maingay kasi may mga kapitbahay tayo. Ayun, ayaw nang may maliwanag. Yun, patay ang ilaw ko kanina maghapon. Kagabi pa, maghapon magdamag yun. Wala talaga as in ilaw kahit sa CR pinatay ko po para Tapos pinagpahinga ko po yung mata ko talagang ang cellphone ko silip-silip lang ako kung ako'y kung kailangan talaga, pero as in hindi ako nag-cellphone talaga. Nakahiga lang ako at sobrang sakit talaga ng ulo ko. Hindi ako nakatulog. Kanina lang hapon, yun, nakatulog ako. So, yun, medyo igi-igi ngayon, kaya tayo'y magbablog. At tayo'y kakain, kasi kagabi pa tayo walang kain. Kasi kahit nagugutom ako, pagka ganun po sinusubong ako ng migraine, wala, ilalabas ko rin lahat yan. At sobrang hilo talaga, sobrang sakit ng ulo ko, kaya hindi ako makakilos kanina. So, ayan, may kanin tayo rito at meron po tayong, ang ulam po natin ay, gabi na ngayon, pero ang ulam natin ay pang-almusar. Pero, wala pong problema yun sa akin or sa amin ni Kuya Lito. Kasi ako lang nandito ngayon sa akin, yun. Ang ulam ko po ngayon ay, alam ko maraming may gusto nito, tuyo at itlog, yun. Pangmadalian na lang din po at ako'y nakugutom talaga. Yan. At meron po akong suka dito binabad. Binabad ko po sa suka na binabaran ko ng sili at bawang, sibuyas, paminta. Yan, may konting asin to. Pero konti lang kasi tulad nito, tuyo ang ulam natin. Siyang Kaya hindi ko po masyadong inanuhan. Yan. Ito po yung ating ulam for today's video. So, bago po tayo kumain ay mag-pray po muna tayo at magpasalamat. Maraming salamat po sa mga blessing na sa pagkainan namin. Maraming salamat po sa pagpapalat, paggabay na binibigay niyo sa amin araw-araw. Maraming salamat po ang mga dahil din po pinagpapalayaan. At maraming salamat din po ang nakarating sa probinsyang aking asawa na walang anumang naging trahedya sa paglalakbay niya. Ama, patawarin niyo po kami sa lahat ng aming kasalanan. Pakibasbasan po ang aming pagkain sa pagkainan para magsilbing lakas po ng aming pangangatawan para makapagpatuloy sa paglilingkod sa inyo. Pakibasbasan din po ang mga manonood namin at mga mahal sa buhay. Naway wala pong maiwan sa kanila patungo po sa iyong
kaharian. Ama, nakikisuyo po ako. Tumasbasan po kami sa araw-araw. At sa aming mag-asawa po, Ama, ay sana pagabayan niyo po kami. Tuwing kami magkakaroon ng hindi magandang pagkakaunawaan, kayo po ang pumagitna, yakapin mo po kami para kami po magkaintindihan natin. Ang lahat po ng ito, panalangin ko sa pamagitan ng banal na Jesucristo, dakilang tagapagligtas. Amen. So, ayan, kakain na po tayo. Nakapag-pray na po tayo. At nakapaghugas na rin po ako ng kamay kanina. Dahil, as usual po, kilala ninyo ako, tayo'y magkakamay. Nagugutom na po talaga ako. Kasi nga, kagabi pa po tayo walang kain. Ayan. Kain na po tayo. First bite po para sa inyo, tuyo. Ay, sinausaw ko sa suka at nilagyan natin ng kanin yan. Kain tayo! Habang nakain po tayo, magchichikahan tayo. Magchika lang ako sa inyo. Hindi ko alam kung nasubukan na rin ng mga kapwa ko small content creator ito na kanina kasi. Pero naranasan ko na to sa pamamagitan noon kila Kuya Ka Business. Siyempre, doon charity talaga po sila, di ba ho? Pero dito kanina, na talagang nagulat ako. Natuntun po, kagabi pa ako nakahiga or maghapon ako nakahiga. Natuntun po yung tinitirahan ko ng isang subscriber. Ayun, katok ng katok. Hindi ko naman expect na may dadating na tao. So, hindi ko pinapansin kasi dalawa yung pinto na dito, magkatabi po kami. Hindi ko pinapansin yung katok ng katok kasi nga po, wala akong expect na deliver, wala akong expect na pupunta. So, hindi ko pinapansin kasi nga masakit po yung ulo. Tapos, maya-maya kinatok ako ng kapitbahay. Sabi niya, Tibera, nandiyan ka ba? Sabi niya. So, noon hindi ako naimik kasi nga nasakit ang ulo ko. Tapos maya-maya bumangon po ako. May naghahanap daw sa akin. Nasa labas ng gate. Tapos sabi, subscriber daw siya. Hihingi daw siya ng konting tulong. Sabi ko, ayun, alam ko mapapanood niyo po ito. So, sa ano ko, lumabas po ako. Kasi dito po kasi pinapalabas yung siyempre, ano po to late lang na ano. Tapos, dalawa po kami nakatira. So, yun, nandun po sa may gate. Doon ko po inano. Kasi hindi ko mapapasok dito. May kasamang lalaki. Dalawa po babae at lalaki. So, yun, hihingi daw mo ng tulong kasi yung anak po niya ay may sakit. So, sabi ko nga naman sa kanya, gustuhin ko man pong tumulong pero wala pa talaga. Wala pa talaga. At ang kinabubuhay lang namin ngayon ay yung pagtitinda ng Kuya Lito at yung munti naming channel na alam naman po ninyo na maliit pa yung sinasahod namin. Yun. Sabi ko sa kanya, pinaliwanag ko po sa kanya, ako gusto ko pong tumulong kung meron po sana. Pero ganito ganyan. Pinaliwanag ko po. Tapos yung babae, parang nairita sa akin. Parang nairita. Sabi ko, kasi yung mga sagot niya sa akin, iba na. Akala ko ba, ganito, mabait ka, ganyan. Ate ko sa mabait ako. Pero talagang wala ako matutulong ngayon. Sabi ko ganun sa kanya. Yung kumbaga parang hindi ko pa man po nararanasan. Although nararanasan ko sa ibang tao na nakakaano kahit kunti-kunti sa pamilya, nararanasan ko pong tumulong. Pero yung hindi ka pa nag-charity, hindi ka pa pero parang gano'n na yung mga Kaya, yung nararanasan ng mga charity vlogger na gusto ng tinutulungan, ganyan. Parang nararanasan ko kasi although hindi ako charity vlogger po, kumbaga yung nila, tingin nila porket nagbablog tayo, may mapera na. Hindi nila naiintindihan na yung
Oo, nakakatulong po yung pag-YouTube namin, pag-vlog. Pero, hindi sumasapat. Kasi kung sumasapat lang, di ba hindi na nagtitinda si Kuya dito. Puro vlog na lang yung aatupagin sana namin. Pero siyempre, sinasamahan talaga namin ng sipag. Kasi, bukod sa, may pamilya kami parehas ni Kuya Lito sa probinsya. Although ako, kasi ako lang naman yung usual na tinutulungan din. Pero sana kung kanina kasi, di ba, alam naman po ninyo, na ilang araw na si Kuya Lito doon. 3 ata, mag-aapat, yun. Di syempre, wala po kaming income araw-araw. Nag-ano rin si Kuya Lito ng pamasahe. Sabi ko, kung may natatabi man po kami yun, nagamit na ni Kuya Lito, pinambili na namin ng payong. Siguro naman, kung nanonood kayo, napanood po ninyo talaga. So yun, parang, ang ending po, parang naiinis yung babae. Kaya ang ginawa ko, para lang kahit kukunti yung ating budget na, binigyan ko na lang po sila ng pamasahe. Pero na hindi ko na po sana i-vlog. Pero naiisip ko habang nakahiga ako kanina, parang yung asal pa, parang nainis na wala akong nabigay, na wala akong nagawa. Siguro sabi ko ganun yung nararamdaman ng mga charity vlogger talaga na kung wala pa talagang Kaya sabi ko, sana, kasi ako nasubukan ko rin humingi ng tulong, alam niyo po yun. Nasubukan ko rin pero hindi ko inanong kung wala mainis ako, magalit o ano pa man. So yun, sabi ko, niisip ko na lang na hindi ko naman yun. Sabi ko, pinanalangin ko na lang sila pag alis na sana may tumulong sa kanila. Hindi man ako yung nakatulong sa kanila, sana may tumulong para man sa anak nila yun. Kasi naiintindihan ko naman sila kasi magulang sila, may sakit yung anak nila. Pero talagang wala po Talagang wala. As in wala talaga kasi wala naman kami income ilang araw na. Diba po? Kaya sana sa mga kapwa ko humihingi ng tulong, kung wala pong maibigay sa inyong tulong, huwag po kayong magalit. Magdasal na lang, magdasal tayo na sana may ibang gamitin ng Ama na maging way para matulungan kayo. So yun, na-share ko lang naman po. Although hindi naman first time na nangyari yun sa akin. Kasi dati, may ganun na rin ako naging mga karanasan doon sila kuya na siyempre marami rin tinutulungan sila kuya. Hindi agad-agad maabutan, di ba? Maabutan man sila, pamasahe yung paalis, pero yung buong hinihingi nila ng tulong, hindi po agad-agad. Andun po inaaway ako, ayan. Subukan ko po yun. Pero nagulat lang ako kanina kasi talagang dito sa bahay, ako yung sinadya. Ang tanong pa, dito po ba nakatira yung vlogger? Nagulat ako, opo, vlogger, pero hindi man po wala pa po akong naging charity kasi wala pa po talaga. Yun, sana kung mapanood mo to ate, sana huwag kang nainis sa akin. Nainis ka man, sana matanggal din ang inis mo. Kasi naiintindihan naman kita, anak yung pinag-uusapan. Although wala pa akong anak, pero syempre may mga pamangkin din ako. Naramdaman ko yung naramdaman mo. Pero sana huwag kang tuluyang mainis sa akin. Hayaan mo, pinag-pray kita pag alis nyo kanina. Nag-pray ako na sana hindi man ako yung nakatulong sa inyo. Sana may ibang makatulong sa'yo. So yun. Lang po ako naiiyak kasi kahit gusto ko po kasing tumulong di ba wala nga po. So yun. Na-i-share ko lang po sa inyo kasi gusto ko lang ilabas yung yung nasa damdamin ko or nasa loob ko. Although hindi ko sinisiraan si ate at saka hindi ko naman sinabi yung pangalan niya. Yun. Hindi ko naman ipapakita kasi hindi man ako kumuha kanina ng video. Ang kasi, nagsabi siya, daw niya sa Facebook, sabi niya, ko sa social media, magpangit pala yung ugali. Pangit na yung ugali ko daw.
Kasi wala nga ako naitulong. Pangit na agad yung ugali. So, kaya kung ito inilabas sa inyo, baka po kasi mauna siyang maglabas ng ano. Yun, hindi ko po kasi siya napagbigyan sa hinihingi niyang tulong. Although, naabutan ko naman yung lalaki, yung asawa niyang lalaki ng konting pamasahe. Talagang pamasahe lang po. Talagang pamasahe lang talaga yun. Pero taga-rito lang yun po sila. Kaya, alam po yung amin. Taga-rito lang din po siya. Malapit sa tinitirhan namin. Sana wag po kayong magalit sa akin. Kung meron, bakit hindi? Diyos ko, alam at kilala ako ng mga nakakakilala sa akin na kung meron, madali akong lapitan. Hindi ka pa nagsasabi kung alam kong may ganyang emergency. Kung meron, talagang hindi ka mapapawalan sa akin. Kilala po ako ng mga nakakakilala sa akin talaga, ng mga kaibigan ko, ng pamilya ko. Yan. Kaya sa mga nakakakilala sa akin yan, mag-comment kayo kung hindi ako talaga ganun. Sabihin yung sinungaling ako. Yan, mag-comment kayo at alam ko nanonood kayo. Kaya yun, sana hindi lumaki tong issue na to. Although hindi ko naman siya nasungitan, siguro ang sinabi lang na masama yung ugali ko kasi talagang pinaliwanag ko po. Yan. Na wala po talaga, ganito ganyan, at mahinahon po yung aking boses. Kahit maglabas naman po siya ng ano, talagang haharapin ko siya na hindi naging masama yung ugali ko sa kanya. At alam nilang mag-asawa yun, mag-asawa po silang pumunta rito. Nagulat lang talaga ako. Sorry. Nagulat lang talaga ako kasi dito sila pumunta sa akin. Na hindi naman ako nagka-charity pa. Although gusto ko kung meron, di ba? Kasi alam kong napakasarap sa damdamin ang mag-charity. At kaya nauna ko na pong i-share dito kasi ayaw kong pagdating ng araw or pagdating ng kinabukasan baka mag-ano siya. Yun. Kasi nagsabi siya pupost ko sa social media. Okay lang po, hindi ako natatakot na mag-post siya. At least, ano ko na nauna yung site ko. Hindi naman sa naglilinis ako ng hindi naman sa naglilinis ako ng sarili ko. Pero talagang wala naman akong nasabi. Wala akong nagawa sa kanya na sinabi niyang masama yung ugali ko. Yun lang ang pagkukulang ko, hindi ko talaga sila natulungan sa inilalapit nila sa akin. Yun. At yun lang yung naging niya na bago siya lumabas or umalis dito ay sabi ng babae, ganyan pala ugali mo, sama na ugali mo, popost kita sa social media. Yun yung nasabi niya kasi. Pero kung dumating man po yung araw o oras na i-post niyo yung ganon, talagang maghaharap kami. Kasi wala man akong ginawa sa kanyang masama. Although naiintindihan ko naman kasi anak na niya yung pinag-uusapan. Pero sana wag dumating yung magpo-post pa siya ng kung ano-ano kasi unang-una, wala akong ginawa sa kanya. At talagang, kung sakaling gawin niya yun, kahit saan po kami makarating, ay haharapin ko siya. Kasi wala naman akong ginawa sa kanyang masama. Siya yung nakarating dito. Siya yung nagpunta rito sa akin na, So, malaki po yung natin doon na hindi tayo yung nagpakita ng kasamaan sa kanya. At hindi ko rin naman po sila binidyo para sabihin yung masama yung ugali ko. Sabihin niya po masama yung ugali ko sana. Kung binidyo ko sila, pinost ko, tapos wala akong naiambag or naitulong, di ba po? Pero wala, hindi ako nag-video. Wala talaga. Although,
Kung sakali man, just in case na gumawa siya ng paninira sa akin, meron pong CCTV dito sa may labas namin. Kita po na sila yung pumunta rito. Yun lamang po yung masasabi ko. Alam ko po kasing nanonood sila kasi updated sila eh. Pero sana, wag nang nangyari yun. At isa pa pong rason ko kaya ako na-share ito dito, para kung sakaling mapanood niya at may balak talaga siya na ilabas sa social media yung ganun, sisiraan niya ako, magdalawang isip siya. At malaman niya yung side ko, yung totoong pangyayari na wala talaga akong maitutulong sa ngayon. Although, nasa isip ko rin yung gano'n na tumulong kung meron, di ba po? Eh, sadyang wala eh, wala talaga akong magagawa ate. Yun lang yung masasabi ko, wala talaga akong magagawa. Wala talaga. Yun. Kasi sa totoo lang, yung mama ko nga itong magdaang bagyo, natanggal yung kanyang dingding. Wala akong maipadala. Kasi sadyang wala pa. Yun, alam ng Kuya Lito yan na natanggal yung dingding ng mama ko. So, yun, kung meron man, nabigyan sana kita, di ba? At kung meron man, nabigyan ko sana ng pagpaayos ng bahay yung mama ko pa. Yun, nagtsatsaga nga yung mama ko na inanuhan lang nila muna yung dingding niya eh. Yun lang yung masasabi ko. Na-share ko lang po talaga to. Kasi nagulat ako din sa huling sinabi niya. Although una pa lang, nung sinasabi ko, pinapaliwanag ko na wala pa akong maitutulong, di pa ako nakakatulong. Kasi pinapaliwanag ko sa kanila na wala pa naman po kasi kami perang ang pang-araw-araw lang po namin kasi ay yung pinagtitindahan ni Kuya Lito. Hindi naman po namin pwedeng gamitin lahat yun sa pagbili ng kung ano-ano sa pang-araw-araw. Ngayon po kasi talagang wala kaming cash kasi pinamasahin ng Kuya Lito. At yung habang wala po si Kuya Lito, nakapamili na po ako. Ayun, nandyan po yung mga paninda niya. Nandyan po, item na yun, wala nang perang hawak sa tibera. Kaya yun, pasensya na talaga. Ginaganon ko po, pinapaliwanag ko. Una pa lang, magpapaliwanag pa lang ako. Iba na yung niya, parang naiinis na siya sa akin. Kasi sinabi kong wala na eh. Oh, yun. Although nakikinig naman yung asawa niya. Lalaki. So yun, kaya pasensya ka na ate. Pasensya na talaga. Kasi kahit gustuin ko man talagang wala. Ang sarap po ng tuyo. Kadaldal ko po, malapit ko na pong maubos. Hanggang nagutom po talaga ako. Sabi pa ako walang kain. Puro tubig lang. At sa mga nakakapanood ko nito, huwag na po natin i-bash yung si ate. Although hindi man ako magsasabi ng pangalan dito, wala rin siyang picture o ano pa man. Huwag na po tayo magbabash kasi alam kong nanonood siya. Baka lalong umano lang yung loob niya. Umama lang yung loob niya. Kaya niya na ba. Gusto ko lang i-share ito sa inyo para maging awareness sakaling may lumabas kung ano-anong issue tungkol sa amin. Kasi nananahimik na kami eh. Ayaw na po namin ng issue. Yun. So, masarap yung kaya hindi ko alam kung ano ni ate, bakit niya nasabing sa lalabas niya sa social media.
At sasabihin daw niya na masama ugali ko. Yeah. Pero wag na po natin siyang i-bash. Wag na po natin ano. Kasi alam ko na naiintindihan din ng mga nanay dyan ng damdamin ng isang ina. Pag ganung may sakit yung anak. Siyempre siguro, ano na lang yun, tukso na lang ng damdamin niya yun. Yun. Ay, iba po tayo sa usapan. Okay na po yun, tapos na, tapos nagpaliwanag na ako. Ay, iba po tayo ng usapan. Sa Puerto po, hindi ko alam kung kailan ang uwi. Pero sabi ko po kanina, kung hindi pa siya makaka-uwi, mag-vlog siya doon. Ako na lang mag-edit pagdating na rito. Pero hindi ko po alam kung makakapag-vlog kasi nga yung cellphone na dala-dala niya yung nagluloko naming cellphone. Pero tatry daw niya. Gusto natin yung kanin. At may natira pa po tayong 3 tulo. Ulam natin bukas. Last bite. Sarap! So, yun lamang po yung aking chika at yun na yung aking vlog for today. Hindi naman po yung chismis. Kumbaga, totoo naman pong nangyari kasi. Kaya, sinare ko lang din po sa inyo. At para maging awareness din sa iba na sana pag humingi tayo ng tulong ay wag naman pong ganun yung ipakita natin. Wala man siyang mabigay o meron man. Yung iba kasi kahit meron siyang naibigay, konti, ay ganun pa rin yung ginagawa. Sana wag naman pong ganun. At ako rin po naman ay nasusubukan ko hanggang sa ngayon ang humingi ng tulong. Kaya po ako ganun. Kung may maitulong, salamat. Kung wala, salamat pa rin. Sarap po. Yun po yung ano natin. Pero ito na lang po yung huling request ko talaga. Hayaan na po natin, wag na po natin iba si ate. Okay na po yun. At least, nagsalita na po ako ng sa inyo at to be awareness sa lahat. Yun. Siguro hanggang dito na lang po ulit tong vlogs ko. Meron po sana akong i-upload na iba. Ito po yung una kong in-upload kasi kanina lang po nangyari to. Ginawan ko talaga to na agad ng video kasi to be awareness at para alam ng lahat. Kasi ayoko kasing magkaroon ng issue. Baka kasi totohanin niya yung sinabi niyang ikakalat niya sa social media na masama daw pala ugali ko. Oo, masama na ugali ko. Pero, wag lang niyang dadagdagan. At wag niyang babawasan kung ano yung mga nasabi ko sa kanya kanina. At kung ano yung mga naging advice ko. Kung ano yung napag-usapan namin. Sana kung ano yung maglabas man siya, sabihin na niyang masama ugali ko, maglabas man siya, yung tama lang, totoo lang na nangyari, yung totoo lang na napag-usapan namin. Yun lang. At yun, maraming salamat sa panonood po ninyo sa akin. At sana po paki-share, paki-like at mag-comment po kayo dyan kung naabot nyo po tong dulo ng video na to. Pa-comment po kung taga saan kayo para po just in case na mag-live na tayo ay mabati ko po kayong lahat. Or pwede ko po kayong batiin sa pamamagitan ng ating vlogs. Yun, meron naman po tayong segment minsan na puro pagbati or puro pag-shoutout sa pamamagitan ng ating vlog. So hanggang dito na lamang po siguro ang ating video na to. Maraming salamat po sa pagsama ninyo sa munting vlog ko, sa simpleng vlogs ko. Ayun, busog na ang inyong Ate Vera. At sana po kumain na rin po kayo dyan sa inyong bahay-bahay. At sana po, mag-ingat po tayo lagi. God bless us all po. Ingat kayo. Bye! Kung uwi ka na, ingat-ingat ka at yun, basta mag-ingat ka.